at may inaayos siyang manglumang barya, ay tinawag niya si Celia. Celia, halika dito, pumasok ka. Ay, sir, bakit po? May ipag-uutos po ba kayo? May gusto lang ako ibigay sa Celia. Celia, di ba naghahanap ka ng trabaho? Nagpapahanap kasi yung boss ko para sa kaibigan nilang dating sundalong Amerikano. Talaga ba, Rose? Oo, matagal na ako naghahanap ng trabaho. Alam mo naman, hindi ako nakatapos ng high school. Kaya kahit anong trabaho, basta marangal yan ha. Go lang ako, Rose. O sige, sasabihan ko na sila ate at kuya na ikaw ang ipapasok ko. Sige, salamat Rose. Ulitaan mo kung kailan ka luluwas. Sa linggo ako luluwas, kaya maghanda ka na at isasabay na din kita para makapagsimula ka na rin ng trabaho. Sagot naman ni Rose. Isang mahirap na pamilya lamang sila Celia. Sa probinsya sila nakatira at talagang mahirap ang buhay nila, lalo't matanda na ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, magpapaalam po sana ako sa inyo dahil may inalok po sa aking trabaho si Rose. Kasambahay po nung kaibigan ng kanyang amo. Naku anak, malayo ang Maynila. Kaya mo ba doon? Opo naman, Nay. Kaya ko po. Para makatulong na rin ako sa gastusin natin dito sa bahay. Matanda na po kayo ni tatay. Kaya dapat, nagpapahinga na lamang kayo dito sa bahay. Saad naman ni Celia sa kanyang nanay. Anak, ano ka ba? Okay lang kami ng tatay mo. Nag-iisa ka namin, anak. Kaya lahat, gagawin namin para sa'yo. Yun nga po, ako lang ang anak niyo. Kaya gusto ko pong magtrabaho upang matulungan ko kayo. Ako lang naman po ang tutulong sa inyo ni tatay. O siya, mag-iingat ka dun, anak ka. Kapag nahirapan ka dun, umuwi ka agad. Paalala ng kanyang nanay. Opo, Nay. Agad-agad po akong uuwi kapag hindi maganda ang ugali ng magiging amo ko. Masayang nag-ayos ng kanyang mga gamit na dadalhin si Celia. At habang nag-aayos, ay marami na siyang naiisip na gagawin at bibilhin kapag sumasahod na siya. Kinabukasan ay nagluto ng almusal si Celia. Nay, Tay, halika na pong kumain. Nagtimpla na rin po ako ng kapeng barako dito. Nariyan na anak, sandali lamang. Sagot naman ng kanyang tatay. Ang sarap naman ng sinangag na to, kaparis ng daing na tuyo. At ang kape. Saad naman ang nanay niya. Siyempre, ako pa ba, Nay? Sa tagal ko na dito sa bahay, talagang masarap na akong magluto. Masayang sagot naman ni Celia sa magulang. Masayang nag-almusal ang mag-anak. Celia, Celia, tawag ni Rose. Oh, ikaw pala yan, Rose. Nakausap ko na yung amo ko, kaya tuloy na talaga tayo sa linggo pagluwas. Eh di mabuti naman yan. Nakapagpaalam na rin ako kay nanay at tatay. Siya, parinig at kumain ka muna. Anyaya ni Celia. Ay, hindi. Dumaan lang ako para masabihan ka na tuloy na talaga tayo sa linggo. Ani Rose. Salamat Rose ha. Makakapagtrabaho na rin ako. Wala yun. Ano ka ba? Parang di naman tayo magkaibigan yan eh. Dumating rin ang araw ng linggo. Maagang gumising si Celia upang bago umalis ay makapagluto muna siya ng almusal para sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, tara na po kumain para sabay-sabay tayo bago po ako umalis. Anak, mag-iingat ka ha. Ngayon ka lang mapapalayo sa amin ng tatay mo eh. Nalulungkot na sabi ng kanyang nanay. Nay, kaya natin to. Hayaan nyo, kapag nakapag-ipon na ako dun, uuwi din po ako kaagad. Ani Celia. Nagyakapan ng pamilya, matapos ay sabay-sabay na rin silang kumain bago umalis si Celia. Celia, halika na. Baka maiwanan tayo ng bus na sasakay natin. Pag-aaya naman ni Rose kay Celia. Nariyan na, saglit lang. Ani Celia. Unay,
Alagaan niyo po ang mga sarili niyo dyan ni tatay, ha? Tatawag po ako palagi sa inyo. Umalis na nga sina Celia at Rose, sakay ng bus papuntang Maynila. Pagdating doon, ay dumiretso muna sila sa amo ni Rose upang makilala muna si Celia. Ma'am, good morning po. Ito po si Celia. Kababata ko po. Yung sinasabi ko po sa inyo na naghahanap ng trabaho. Good morning din. Ah, ikaw pala yon. Nice to meet you, Celia. Masayang bati ng amo ni Rose. Ah, good morning po. Nice to meet you din po, ma'am. Sagot ni Celia. O paano? Tara, pasok ka muna at kumain bago ka namin ihatid sa magiging amo mo. Habang nasa hapagkainan sila Rose, Celia at amo nito ay patuloy sa pagpapaliwanag ang amo nito. Huwag kang mag-alala, Celia. Mabait naman ang magiging amo mo. Matanda na lang talaga. Hindi na kayang kumilos mag-isa at gumawa ng mga gawaing bahay. Dati din itong sundalo sa Amerika, panahon pa ng gyera. Paliwanag pa nito. Ah, ganun po ba? Mukhang mabait nga po base sa kwento niyo po, ma'am. Sagot naman ni Celia. Pagkatapos kumain, ay inihatid na rin si Celia sa bahay na magiging amo nito. Good morning, Brian. This is Celia, the one who will help you every day. Saad ng amo ni Rose. Oh, good morning, Celia. I'm a kind person and don't worry about your salary. It's going to be good. Saad naman ng Amerikano. Okay, sir. Thank you. Oh, paano ba yan, Celia? Maiwan ka na namin dito. Sir Bryle ang pangalan niya at mabait yan. Thank you po, ma'am. Rose, ingat po kayo. Sagot naman ni Celia. Una na kami, Celia. Paalam naman ni Rose. Pumasok na si Celia sa bahay ni Bryle. Napansin niyang puro antique ang gamit nito na parang galing pa sa taon ng mga gyera at marami pang bagay na gamit ng isang sundalo sa bahay. Celia, ito ang magiging kwarto mo. Bali, kailangan mong magluto ng almusal, tanghalian at hapunan at lingguhan kung maglalaba. Ay sir, marunong po pala kayong magtagalog. Akala ko po ay English speaking at mahihirapan po akong makipag-usap sa inyo. Oh, marunong ako magtagalog. Marami akong kaibigang Filipino noon at ng kasamang sundalo. Sagot naman ito. Ah, kaya po pala sir. Kumusta naman po ang inyong kalagayan? Napansin ko pong namamanas ang dalawa niyong paa. Medyo okay naman kumpara nung nakaraang linggo. May sakit ako at nararamdaman kong hindi na rin ako magtatagal sa mundo, Celia. Ay sir, mahaba pa po ang buhay niyo. Dapat po, think positive lang tayo. At palaging ngumiti para bumata naman ang itsura niyo po. Ikaw talaga, para kang anak ko. Kaya lang wala siya dito, nasa Amerika eh. Saad ni Brian. Ay, ganun po ba? Meron po pala kayong anak? Sir, magluluto na po pala ako ngayong tanghali. Ano pong gusto niyong tanghalian? Kahit ano lang, Celia. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Nagluto ng tinola si Celia dahil may manok at sayote sa ref. Sigurado siya na masarap ang kanyang luto at magugustuhan ng kanyang matandang amo. Sir, nakaluto na po ako. Kumain na po kayo. Tutulungan ko na po kayong maglakad, sir. Habang inaakay ni Celia si Sir Brian, papunta sa hapagkainan. Masarap, Celia, ang luto mo. Ang tagal nang huling may nagluto para sa akin eh. Masayang sabi ng matanda. Opo, masarap po yan. Recipe po yan ng nanay ko. Kumain po kayo ng marami. At mamaya naman po, mag-practice tayong maglakad para mabawasan po yung pamamanas ng paa niyo. Sige, salamat, Celia. Sagot naman ni Sir Brian. Matapos kumain, ay nagpahinga lamang ng kaunti at nagsimula na nga silang maglakad-lakad upang mabawasan ang pamamanas ng paa ni Sir Brian. Sir, dito po tayo maglakad-lakad sa labas. Mahangin po dito. Tamang-tama po sa paglalakad niyo po. Ngayon na lamang ako ulit nakalabas ng bahay, Celia. Ang sarap ng hangin. Hayaan niyo po. Araw-araw tayo maglalakad, sir.
para lumakas po kayo. Naalala ko po yung tatay ko sa inyo. Ganito din po ang ginagawa namin. Sagot ni Celia. Matapos silang maglakad, ay pumasok na silang muli sa loob ng bahay upang magpahinga ang matanda. Nang malaman ni Celia na nakatulog na ang kanyang amo, ay nagsimula na rin siyang maglinis sa labas ng bahay dahil napansin niyang mahahaba na ang mga damo sa panikit. Kinagabihan naman, ay nagluto si Celia ng ginataang tulingan. Sir, kakain na po. Nagluto po ako ng ginataang tulingan. Sana po ay magustuhan niyo. Masayang saad ni Celia. Oh, ang sarap naman ng luto ni Celia. Lalo mo akong pinapahanga. Halatang sanay ka na sa bahay. Kanina, nakita-kita nang nagising ako sandali. At nililinis mo ang mga damo sa labas. Opo, sir. Nag-iisa po akong anak. Kaya lamang ay mahirap talaga po ang buhay namin sa probinsya. At yung sa labas naman po, napansin ko pong mahahaba na po yung mga damo. Kaya para magmukhang malinis na rin po yung harapan ng bahay, nilinisan ko na po. Paliwanag ni Celia sa kanyang amo. Salamat Celia. Hindi na kasi talaga kaya ng balakang ko yung umupo ng matagal para mag-alis ng mga damo. Kaya't hinayaan ko na lang. Salamat talaga. Sad naman ang kanyang amo. Lumipas pa ang mga araw at mabilis nagkasundo sina Celia at ang kanyang among si Brian. Halos panatag na ang loob ni Brian kay Celia. Marahil namimiss niya ang kanyang babaeng anak na kasing edad nito. Isang araw, habang nasa kwarto si Brian at may inaayos siyang mga lumang barya, ay tinawag na si Celia. Celia, halika dito, pumasok ka. Tawag ni Brian. Ay, sir, bakit po? May ipag-uutos po ba kayo? Tanong ni Celia. Wala naman. May gusto lang ako ibigay sa Celia. Ito isang barya. Panahon pa yan ng giyera, Celia. Pag-ingatan mo. At kapag wala ka na dito sa bahay, gusto kong ibenta mo yan bilang pasasalamat ko sa iyo sa maayos na pag-aalaga mo sa akin at sa aking bahay. Saad ni Brian. Po, sir? Nakakatuwa naman po. At may mga barya po palang ganito kayo, sir. Oo, noong kabataan ko, mahilig akong mangolekta ng mga barya. Sagot ni Brian. Sige po, sir. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang inyong sinabi sa akin. At itatabi ko na lamang po muna ngayon ang baryang ito. Lumipas pa ang ilang buwan, ay may isang babae ang kumatok sa pintuan. Tao po? Tao po. Pagtawag nito. Sino po sila? Tanong naman ni Celia sa mistisang babae. Oh, Celia, right? I'm Candy, daughter of Mr. Brian Kennedy. Pakilala nito kay Celia. Kayo po pala yung anak ni Sir. Pasok po, ma'am. Andito po si Sir sa kusina. Nagtatanghalian po. Daddy, I'm home. Miss na kita. Buti naman at nakakuha ka na ng kasambahay. Di na ako masyadong nag-aalala dun sa Amerika. Saad nito. Miss na rin kita, anak ko. Mabuti at nandito ka na, anak. Oo nga pala, siya si Celia. Napakabuting kasambahay at masarap magluto, anak. Oh, tikman mo. Nagluto siya ng nilagang baboy. Masayang saad ni Brian. Oh, matikim nga ako, Daddy. Ang sarap nga nito, Celia. Gusto ko ring magpasalamat sa iyo ng marami, Celia, sa pag-aalaga mo kay Daddy. Kasi, pagbalik ko sa Amerika, isasama ko na si Daddy. Kaya maraming salamat sa iyo. Wala pong anuman, ma'am. Babait po si Sir. Kaya't sinusuklian ko lamang din po ang kabaitan niya. Lumipas ang mga araw at nakalipad na ng Amerika ang mag-ama. Habang si Celia naman ay bumiyahe na din pauwi sa probinsya. Dumaan muna siya sa bentahan ng mga lumang gamit. Nagulat siya nang malaman ang halaga ng barya dahil nagkakahalaga ito ng 5 milyong piso. Dahil na rin sa katagalan ng barya
ay lalong tumaas ang value nito. Nay, Tay, andito na po ako. Masayang bati si Celia sa kanyang magulang. Anak, namiss ka namin. Mabuti naman at nakauwi ka na, anak. Masayang sabi ng magulang niya. Napakasaya ng mag-anak sa araw na iyon at masayang kumain sila ng tanghalian. Tay, Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Mayaman na tayo ngayon. Masayang bungad niya sa magulang. Bakit anak? Paano nangyari? Tanong ng kanyang ina. Ang amo ko pong Amerikano ay may binigay sa aking barya. Akala ko po, basta lang barya. Pero po nung patingnan ko po sa manunuri, Nay, Tay, nagkakahalaga po ito ng 5 milyong piso. Grabe, napakabuti po ni Sir Brian. Saad ni Celia. Naging mabuti ka rin sa amo mo. Kaya nagbigay siya ng regalong hindi mo aakalain na nagkakahalaga ng ganong kalaki, anak. Masayang masaya ang pamilya at nakapagpatayo na rin sila ng malaking bahay at tumulong din sa mga kabayan nila doon.